In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. The mystery of unity is stronger than what separates us. Ang misteryo ng ating pagkakaisa, mas malakas kaysa maraming dahilan na pwede tayong mag-away-away. We have a lot of reasons to be not the same. Hindi tayo pareho. Hindi tayo pinaparehong pamilya, hindi tayo parehong pinag-aralan, hindi tayo pare-pareho sa pinanggalingan, hindi parehong ugali natin, yung taste natin, hindi pare-pareho. Pero nagkakaisa tayo. The mystery of our unity is far stronger with what separates us. This is the prayer of Jesus, that they may be one. And that unity is in the name of God, and that unity is beyond our differences. Mystery. Ano ang misteryo? We can comprehend a part of it, but we can never fully understand and exhaust its meaning. Ang gusto sabihin ng misteryo, hindi yung hindi natin naintindihan. Sa totoo, ang misteryo ng buhay, naintindihan natin. We can say a lot about it. Pero, sinasabi din natin, hindi natin maubos ang kahulugan, that we cannot exhaust its meaning or fully comprehend. Humbly we accept that we only have partial understanding. May alam ako sa buhay, pero hindi pa kumpleto. Kilala kita, pero hindi pa kumpleto. Kilala kita, pero hindi pa kumpleto. Kaya sana tayong mga Kristiyano, huwag natin sabihin yung expression ng mga tao, kilala ko yung taong yan. Kahit yung pinakamaliit na bituka, kilala ko yan. Bakit? Nag-MRI ka ba sa kanya? Nag-chemo ka na, napa-check up mo na ba siya? Alam mo, pinakamalit na bituka? We do not assume that because each person is a mystery. May bagay na kilala natin, alam natin, pero kinikilala rin natin, hindi ko pala alam lahat. Kahit yung mag-asawa, it's an unfolding of ourselves. Sa mga mag-best friend, kahit matagal na kayong magkakaibigan, you discover more about each other. Science and medicine do not express absolute certainty in their conclusion. They only claim high probability. Minsan, hindi ko makalimutan ito. Mayroon tinanong yung professor namin, yung final exam, oral exam. Mayroon kasing written exam. Tapos may oral exam. Nanonood kami. Tapos yung isang kaklase ko, nasa second floor kami, second floor. Tapos yung sa second floor, mayroong veranda. Sabi ng professor, pag tumalon ako dyan, mahuhulog ba ako? Ngayon, nasa second floor ako, tumalon ako, mahuhulog ba ako? Then, sagot ng practical lang, syempre, Father, mahulog ka. Pero when it comes to philosophy of science, mali yung sagot niya. Dapat daw, ang sagot ng kaklase ko, it's very highly probable that you will fall. Malaking posibilidad na pag tumalong ka dyan, mahuhulog ka. O nga naman, kung tumalong ka, sumabit ka dun sa railing. O kaya tumalon ka, may sumapu sa'yo. There are things that could not claim high probability. Tignan yung mga doktor. Yung mga doktor, scientific yan. Pero Doc, sigurado ka na ba sa sakit ko? Sigurado ka na ba dito? Sa tingin ko, sa mga lab exam, ganito yung lumilitaw. Pero hindi na sinasabi, absolutely, may sakit ka. Doc, ito ba yung sagot ng aking sakit? Ito ba yung gamot na siguradong makakalagpasan ko yung sakit na to at pag ininom ko yung sagot na gamot na to, I will be healed 100%? It's very highly probable. Effective sa iyan. May posibilidad na gagaling ka. Pero hindi sasabing 100%. That's called the humility of science before the truth. Malay mo, may nangyari. Meron ka palang ibang iniinom na gamot, naging kontra sa inom mong gamot.
or hindi ka pala hiyang sa gamot na yon, it cannot be a high rate 100%. Kaya nga po, kahit sa mag-asawa, pagtapos tinatanong yung mag-asawa, why are you still together? Ang dami niyong dahilan na hindi na kayo dapat magkasama. There have been many times that we have all the reason to be going our separate ways. That is the point of the gospel. The mystery of our unity is stronger than what separates us. Yung misteryo ng ating pagkakaisa, mas malakas at magrasya kaysa mga dahilan ng ating paghihiwalay. Sabi ni C.S. Lewis, isang Catholic writer, there are far, far better things ahead than any we leave behind. Mayroon pang darating na mas maganda kaysa sa mga iniwan natin sa dati. This makes us hopeful to the future. Be patient, bearing one another with love. Ito galing sa Ephesians chapter 4, verse 2. Sabi ni St. Paul, be completely humble and gentle. Be patient in bearing with one another in love. Make every effort to keep that unity of the Spirit through the bond of peace. Hanggang kaya nyo, huwag niyong pabayang masira ang ating pagkakaisa sa kapayapaan. Be patient, be gentle, be humble. Bear with one another with love. Pibatan niyo imbalang metong, mikiabe lugod. Ano sa Tagalog yun? Pibatan. Pibatan niyo yung bawat kayong pamiyabe kayong lugod. Ha? Tiisan ang magtiis ka sa inyong pagkasama sa ngalan ng pagmamahal. Kasi kung hindi, magkakahiwalay na tayo. Mag-aaway-away tayo. Iiwanan mo na simbahan na to. Iiwanan mo na yung kapatid mo. And bear with one another with love. It is easy to be impatient with persons we do not love. Kung minsan pag wala talagang pagmamahal, kagad ka nawawala ng pasensya. Pero pag mahal mong tao, like the love for their children, they are patient with them. Our strength can become our downfall when it prevents us from facing, accepting, and patiently enduring each other's weakness. Kung minsan nga, kunyari, yung strength mo, organization, very organized ka, tapos may kasama ka, hindi siya magaling sa organization, parang nagiging impatient ka sa mga taong hindi magaling. Or kunyari, masipag ka, that's your grace. Galit na galit ka kung minsan, naiinis ka sa mga taong hindi masipag. It can be possible that our strength can be the source of our downfall. Kaya nga sana, we can always see the opportunities to go beyond our differences, because that is the mystery of our unity. Sabi nga ni Stephen Covey, I am not a product of my own circumstances. I am a product of my decisions. Wala tayong magagawa sa nangyayari sa atin. Ugali ng kapitbahay natin, kasama natin sa bahay o simbahan. Pero ang tunay na nangyayari sa atin ay produkto ng ating mga desisyon. And may we always decide for unity, as Jesus prayed in the gospel, that you and I, Father, will be one, as they are, may I be with them, may repeat, may they be one as we are one. Naway maging isa sila, kamukha ng ating pagkakaisa bilang anak at ama. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.